Hello, what's up? Rain Manguera here. So, DNS tayo, bagong DNS ngayon 2025. So, ang una muna nating topic, hatiin ko sa dalawa ito, isang gaming DNS at saka isang tanggal ads na DNS. Unahin natin yung tanggal ads DNS. So, para, alam niyo na, makatulong sa inyong mga naglalaro ng games at tad-tad ng ads yung mga games, yung mga website na binibisita nyo, tad-tad ng ads. Bawasan natin yan. Hindi man natin matanggal 100% pero malaki ang mababawas, marami ang mababawas na ads sa mga games nyo. Okay? So, kung interesado na kayo, let's start. So, unang-una, test muna natin yung basic muna. Wala mo nang ilalagay na DNS. So, ilalagay natin off. Okay? So, pag naka-off ang DNS, by default talaga naka-off ang mga DNS sa mga smartphones natin. So, naka-off, as you can see. So, ang ilalagay natin, or tatry natin ngayon is, unang-una, try natin maglaro ng games. So, pag nag-open tayo ng games, yung mga normal na games, may mga ads yan eh. Tad ng ads, may ads dito, may ads doon, may ads kung saan-saan. So, for example, like this one. So, lalaro tayo konti, ha? Lololo. Wala pang ads, Lololo. Lololo. So, yun, meron na tayong ads sa baba. O, so, unang ads natin. So, as you can see, yan, minsan nakaka-irita yan. Minsan, buti nga, malit pa yan eh. Yung iba talagang tinatakpan yung screen, di ba? May mga ganong ads na counter na yun, I'm sure. So, may ads. As you can see, naka-off kasi yung DNS natin. So, tanggalin natin ang ads. Remove natin mo to. Paano tatanggalin yung ads? Tanggalin natin yung games muna. And then, una natin ilalagay, ito yung unang set ng ads na ituturo ko sa inyo. Actually, yung mga lumang DNS na anti-ads, gumagana pa rin naman yun. Pero yun nga lang, medyo nalulusutan na yung mga yun. So, ito yung bagong list natin. Yan siya, ganyan karami. Right. So, una natin, test natin yung isa. Yung mga maiikli lang muna. So, try muna natin, add block. Type nyo to, add block. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung ng buo, ng kompleto para may screenshot nyo. .dns.malvad.net. Okay? So, yan ang una. Ang sikat yata, diba, yung dns.adblock.com yata. But this is the Malvad. So, try natin. Yun, connect. So, pag hindi nag-error, good siya, ibig sabihin. So, try na natin. Again, naka-private DNS na tayo na anti-ads. So, try ulit natin yung game na may ads na yon. Hopefully, wala na lumabas this time. And I believe naman wala. Kasi na-test ko na to. Tested ko na to at ginagamit ko na kasi itong mga DNS na ito. So, 95% sure ako na nawawala ang ads. Again, hindi siya 100% reliable. Hindi perfect. May minsan nakakalusot. But 95% mataas na porsyento na yun para umasa ka na wala kang makukuhang ads dito. So, naglalaro tayo. Tatapusin natin itong game na to. Tingnan natin kung may lalabas kahit hanggang dulo ng game. Kung may sisingit ba ng mga ads. As you can see, walang sumusulpot ng mga ads. Wala. Wala pa rin. Wala pa rin. Wala pa rin. Wala pa rin. Wala pa rin ads. 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 So, as you can see, hindi po lumulusot ang mga ads. Hindi po nakakapagpakita ang mga ads. Pwede na ba ako lumipat sa ibang games, ibang pang testingan. Hindi po ito nagwo-work nga pala sa YouTube. YouTube is may sarili kasi sila sa app na mismo at sa server nila yung ads. So hindi po natin matatanggal ang ads sa YouTube. No. Ads on YouTube cannot be removed kasi iba po ang level nung nilalagay nila doon na algorithm para gumana ang ads doon. So this is not effective on YouTube. For websites lang and mga apps na kagaya ng mga ganito, mga games na gumagamit lang din ng AdSense. Alright, so as you can see, wala po talaga lumalabas na ads. Lipat tayo sa ibang games para makita nyo pa. Try natin dito sa Candy Crush. Alam ko may ads din to eh. Pero wala kang makikita ditong ads dahil sa nilagay natin. So play. Did you know? Blah blah blah. So wala ditong ads. As you can see, hindi na lalabas dito ang ads. Back na tayo. Okay na. Huwag yan. Quit level. Sa mga website naman. Okay? Try natin yung pinakatadtad na kilala kong na website na tadtad ng ads, Android Authority. So, pasok tayo dyan. Papansin nyo, open tayo ng isang article. Supposedly, dapat may mga parts dyan na may ads. Like this one. Dapat nandito yung ads. As you can see, blanco. Hindi makapagpakita yung ads.
wala ay magpakita ng ads. May mga blankong area o lipat tayo sa ibang article, baka doon lumabas. Try natin. Kita nyo, hindi lumalabas dito yung ads. Continue lang tayo. So, yun po, effective po yan. So, that's just one, ha? Lipat tayo. Again, para ipakita ko sa inyo, i-off ko ulit, ha? I-off ko. I-off ko yung DNS na to. Off. And then, try natin. In-off ko na, di ba? In-off ko na. Try natin Android Authority ulit. And then, pasok tayo ulit. This time, random naman ulit. This one. Hopefully, may mabakita ng ads. Yun, may ads na. As you can see, may lumabas ng ads. Gemini daw. Ano pa? Yun, may ads na rin. Papakita na yung ads. Yun po ang epekto pagka hindi tayo gumagamit ng ad blocker. Okay? So, balik natin yung DNS. Palitan naman natin ng iba para pakita ko sa inyo na gumagana itong mga ad blockers. Ito, mahirap to. 285 OH 9R 82 P .dns .control D .com. Try natin yan kung gagana and connect. Okay? So, pag hindi nga pala gumana sa inyo to mga to, ibig sabihin gumagamit kayo ng promo na data like yung Facebook FB10. Kasi yon sa Facebook lang talaga gagana yon. Gagana lang po ang mga ganitong DNS para lang po malaman nyo sa mga all access na internet. All access na internet. Okay? Gagana po ang mga DNS na to. Kapag gumagamit po kayo ng promo na ML lang, ML10, hindi po siya gagana usually, or FB10, or YouTube 10, YouTube 20, YouTube 50, mga ganong promo na isang website lang pwedeng i-visit, usually hindi po siya gagana. So, yeah. Gusto ko lang remind sa inyo. Again, ginamit nating DNS ay itong sa Control D. Wait, off ko muna pala saglit. Off ko muna para makita nyo na ang epekto ng difference ng epekto niya. So again, open tayo ng isang game and open natin. Expect tayo konti, may ng konti, meron ng game, meron ng ads yan. Oh, yun na agad, oh. Ang bilis. Hindi pa tayo nag-uumpisa maglaro, may ads na agad. So nakita nyo may ads, di ba? So exit natin yan. Exit. Now, i-activate natin yung DNS just so you know na gumagana talaga siya. Activate, save, okay? And then try natin ngayon. Open natin ulit yung game na yan. Magkakaroon kaya magpapakita ulit yung ads. Let's see. And let's play. So, wait natin kung magpapakita siya. Kanina ang bilis magpakita, no? Walang nagpapakita. Walang nagpapakitang ads. So, yun po mga bago nating mga anti-ads o ad blocker na mga DNS. As you can see, wala na talaga nagpapakita ang ads. Again, this is reliable po siya up to 95%. May mga nakakalusot na mga ads, but for most of your uses, hindi po gagana rito ang mga ads, hindi mo papakita. And again, this is not effective sa YouTube app. Hindi po gumagana ito sa YouTube. And even yata sa Facebook, hindi ako sure kasi wala naman ako nakikita ang ads sa Facebook, hindi ako nadadaanan ng mga ads. So I can't really tell, but try nyo na lang i-test kasi sa akin wala, may mga chine-check ko kasi mga YouTube, mga Facebook video, hindi naman nagpapakita ng ads So again, wala, nakita nyo, kanina pa tayo naglalaro dito, wala nang nagpapakita ang ads. So as you can see, okay yan, safe yan. Kaya even mag-try tayo ng websites, try natin ibang websites like ano ba? Time Magazine. Try natin kung may ads ang Time Magazine. Alam ko, tad din ang ads ang Time Magazine Open tayo ng isang article. Wala po tayo nakikita ads dito. Lipat tayo. Ano pa bang iba? GSM Arena pala. Ang daming din nun. Ang dami ding ads nung website na yon. So, tingnan natin kung magpapakita ang mga ads sa GSM Arena. So, kasi blanco na agad dito. Ibig sabihin, hindi makapagpakita yung ads. So, dito blanco na naman. So, may nakikita ba tayong ads? Yan ay hindi yan ads. Talaga nakalagay yan dyan. Okay. As you can see, yung article mismo, wala tayong makitang ads. So, ano bang maging pinaka-benefits ng walang ads? Unang-una, syempre, walang istorbo. Pangalawa, yung ads po ay hiwalay po yan na konsumo sa internet natin. So, kung limited lang yung data mo, like 100 gigabyte na lang ang data mo, or 50 gigabyte, or worse, 1 gigabyte na lang ang data mo, tapos yung mga binivisit mo pang website ay tad pa ng ads, kumakain din yon. Masakit na part pagka video yung ads,
mas malaki po ang kain nun sa data. So kapag nag-research ka lang, ang liit na nga ng data mo, kakainin pa ng ads. So, ayun. So, again, this does not work sa YouTube. Kahit itry natin. Pero ang alam ko kasi hindi siya gagana. But this one, try nyo pala to. Mukhang effective tong isang to. Itong DNS na to. So, just so you know, para sa inyo na lang din, screenshot nyo na lang yan dito. Yan yung collection natin ng mga ads, ad blocker ng mga DNS. So, yan. So, i-keep nyo na lang or i-save nyo na lang sa inyong mga sa isang notepad para copy-paste nyo lang. Pag meron dyan na nagloloko, lipat kayo, and then lipat kayo. So, sa dami ng pagpipilian na yan, mantusawa kayo dyan sa pagtanggal ng mga ads. So, iba dyan, meron dyan nga pala ng mga ads, hindi ko matandaan ko alin dyan, pero iba dyan is hindi pwede gamitin sa social media like Facebook. Mga 3 yata dito sa list na to. Hindi ko tanda. I think yung mga nasa lower part, yan yung mga nilagyan ko na slow, bad, slow. Ibig sabihin mga slow. So, bumabagal ang internet nyo pag ginamit nyo yan, pero gumagana siya pantanggal ng mga ads, pang-block na mga malware, phishing sites, and basta mga dangerous sites. Okay po yan. Kaso nga lang, ang epekto po niya sa internet is yan. Slow, bad, slow, bad, slow, average, slow. Yun, ganun. But anyway, yan po ang mga pang-tanggal po ng ads again. Ayun, naging informative kahit paano. Ganun lang, this is Scotman. Kung gusto nyo pa, actually, madami na yun. And actually, nag-work, like I said, nag-work pa rin naman yung ginawa kong mga DNS before. I hope sapat na muna to sa ngayon. Maybe next year na ulit. Ang susunod nito is pag-usapan naman natin yung mga gaming DNS na ginagamit ko lately. Yes. Abangan nyo yung part 2. Okay? Gaming DNS tayo sa part 2. I'll talk to you again soon. This is Rain Mangyara. Yes, I'm out.